Hi, ito na naman tayo, ranting about technology. Kumusta na kaya ang mga Starlink subscribers? Are you still there? Kumapit lang kayo, malalampasan nyo rin yan. Bakit nga ba? You tell me! Nagmahal. Mirror ba ako wala? Hindi, ikaw Yana. Nagmahal ang Starlink. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Kung bibisitahin mo ngayon ang starlink.com, ang official website ng Starlink, gugulatin ka sa front page. Nasa 3,800 pesos kada buwan na ang subscription fee para sa residential subscribers at ang mga existing subscribers ay nakatanggap na ng abiso mula sa Starlink tungkol sa increase ng subscription fee mula 2,700 pesos a month to 3,800 pesos. Bakit nga ba? You tell me! You wait, don't tell me. Nagsimula ang bagong rate noong May 16 while effective ito sa mga bagong subscribers even before May 16. In fairness, di lang ang Starlink ang merong increase sa kanilang subscription fees, lahat ng mga digital services like cloud storage ng Google or streaming like Netflix at iba pa ay meron ding increase. Bakit nga ba? You tell me! Oh, ito na. Mula June 1, maging epektibo na ang 12% VAT value-added tax sa lahat ng digital services. Resulta ito sa isang batas na kamakailan lang pinirmahan ng inyong butihing presidente. Ito yung Republic Act 12023 and popularly known as Digital Services Law. Natatakot tuloy lahat ng mga digital warriors kasi lalaki ang gastos nila with their online subscriptions para magawa nila ang kanilang trabaho. But for government, it expects to collect 105 billion pesos over 5 years para magamit for building classrooms, health centers, and roads. Then 5% of the funds ng money will be used to help local artists and creators. So magaling to para sa atin ha. Malulugi ba ang mga tech companies nito? Hindi. Bakit nga ba? You tell me! Kasi, VAT is a pass-on tax. Ibig sabihin, ipapasa lang ng mga kompanya ang buwis sa kanilang mga customers. Tulad ng Starlink, ang dagdag na 1,100 pesos mula 2,700 pesos ay ayun na ang VAT. Ang tanong ko lang sa Starlink, bakit 1,100 pesos yung VAT? 324 lang naman ang 12% ng 2,700. Di ba? Anyway, hayaan natin ang Starlink magpaliwanag niyan later. Kumustahin muna natin ang services ng Starlink. Nag-improve na ba ang kanilang internet speed? Dito tayo sa official website ng starlink.com. Papasok tayo dito sa View Availability and Speed Map. Makikita natin dito yung mga lugar na saan available sa ngayon ang Starlink. Nakalagay dyan sa legend, availability. Light blue yung available, dark blue yung waitlist, at saka yung coming soon pa is much darker blue. Okay? Now, sa Pinas, ito ang itsura. Zoom out natin na konti para may idea tayo. Okay? So, yun ang Pinas. Sa Southeast Asia, kung makita natin, dito sa area ng Vietnam, Cambodia, Thailand, nagda-dark blue pa sila. So, it means nasa waitlist pa sila hanggang coming soon pa yung iba. Sa atin, sa Pilipinas, medyo maswerte. Sa tulad ng sinabi ko dati sa aking first video na maswerte ang Pilipinas kasi inuna tayo sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia. In fact, sa Asia, tayo ang pangalawa next to Japan.
So kaya makikita natin sa Philippine Archipelago based on this map, maraming light blue, di ba? Maraming light blue. But I was surprised, or I am surprised, kasi kung titingnan ninyo itong area dito sa Manila at saka parang Southern Tagalog area to, papuntang Batangas, down there, naka-waitlist. Okay? I don't know kung bakit naka-waitlist sila. O, tingnan mo yung Palawan, saka yung West Mindanao, Western Mindanao, naka-light blue na. Halos buong Mindanao, halos buong Pilipinas actually, naka-light blue na. Except this area lang, sa may Southern Tagalog area. Nakalagay sold out? Yun bang meaning? Sold out this area? I don't know, no? Hindi ko pa ma-explain kung bakit nakalagay dyan is sold out. But anyway, so yun ang availability ng Starlink dito sa Pinas. Punta tayo doon sa kanyang download speed. Okay? So, i-browse natin. Okay, mula sa Northern Philippines. Mula dito sa Lawag area. Titingnan natin ano yung speed niya. Okay, nakalagay dyan 48 Mbps. That's the minimum up to 218 Mbps. Download speed ha. But actually, yung published speed or promised speed ng Starlink is from 25 Mbps to 150 plus. Nakalagay 150 plus Mbps. So yun ang minimum na 25 Mbps. I think mga 1 year ago, ganito na rin siya. Okay, 25 Mbps. So, mula dito, 48 Mbps to 218. Okay, pababa tayo. Manila is 170 Mbps na siya, yung minimum niya, to 296 Mbps. So, yun ang pinakamataas, 296 Mbps so far. Titingnan natin kung may malakas pa sa 296 Mbps. Dito sa location ko, sa Cebu, it's 296 Mbps also. At saka hanggang pababa, ganun pa rin. I think 296 Mbps ay siya yung pinakamalakas. Meron 300. Umabot ng 307 Mbps ang dito sa may Palawan area. Talagang malakas tong sa Palawan, no? Palawan lang ang merong more than 300 Mbps, okay? Ang sagot diyan ay dahil sa positioning ng mga satellites sa low orbit. Okay, ganun siya. Kaya hindi pareho ang mga areas ng speed. Punta naman tayo sa upload speed. Ito yung upload speed. Mula na naman tayo sa itaas. Tingnan natin. Ang promise ng Starlink is minimum of 5 Mbps up to 25 plus Mbps. Okay? Ganoon. 25 lang ha. So, Lawag. Tingnan natin. 11 Mbps to 25 Mbps. Okay. Posibleng tataas pa yan sa 25 ha. Okay, meron ng 45 Mbps. Okay, Southern Tagalog area yan. And Manila ay nasa 25 lang Manila eh. Upload speed ha. Then somewhere dito sa may ano ba tong area nito? Romblon. Okay, nasa 45. Bicol area 45. Then dito tayo sa 45 din ang area ng saan ba to? Leyte. Okay, Leyte 45. Cebu, umabot ba tayo ng 45? 45 din, no? Umabot din ng 45 ang Cebu. Bohol also 45. So Mindanao, let's go to Davao. Abot din ng 45 Mbps ng Davao. Western Mindanao 45 45 Mbps. Palawan, umabot sila ng 42. Down sila ha, kasi 45 yung pinakamataas so far eh. So yun ang speed. Okay, so kung tutuusin, mas mabilis to kumpara ng mag-umpisa ang Starlink. Okay, dito naman tayo sa latency. Latency, ang promise ng Starlink ay 25 milliseconds to 75 milliseconds ang speed niya, ang latency. Meaning, the shorter, the better. Okay? Ang promise ng Starlink
promise o wish lang yun? Parang wish lang yun, okay? When they started years ago, ibaba nila to 16 Mbps yung, not Mbps, 16 milliseconds yung latency. Pero hanggang ngayon, 25 milliseconds pa lang yung promise nila eh. With a download speed of 48 to 307 Mbps and upload speed of 11 to 45 Mbps and latency of 25 to 75 milliseconds, ito ay katumbas lang o mas mababa pa kaysa 1,500 peso plan ng Converge Home Fiber Connection, but yet babayad ka sa Starlink ng 3,800 pesos kada buwan, na halos katumbas ito sa plan 3,500 ng Converge na merong 1 gigabits per second. 1 gigabit ha? I'm sure Globe and PLDT have almost the same rate with Converge. Again, kung nasa urban area ka, di mo kailangan ng Starlink kasi mas mabilis at mas mura ang mga home fiber connections unless gusto mong magpasikat sa neighborhood mo or gusto mo magkakaroon ng backup kung may kaya ka. Sa mga Pilipinos sa rural areas na di naabot ng fiber, mas larong marami ang di maka-afford ng Starlink. Yung kit ng Starlink ay nasa 28,000 pesos pa rin. Dati nagkakaroon sila ng mga promos at bumaba ang presyo nito halos kalahati to 14,000 pesos lang. To know more about home technologies like automations and reviews on home devices and appliances, panoorin ang ibang videos dito sa aking channel. Daghang salamat, bye!